Una sa lahat, sa pool sa video, ang malapitang pamamaril ng riding in tandem sa driver ng mini SUV na yan sa Timog Avenue sa Quezon City. Sa gitna yan ng tirik na araw, tad-tad ng tama ng bala ang dalawang sakay ng SUV. Ang buong detalye sa krimeng yan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Zaldico, nag-apply na raw ng political asylum sa France matapos makaeskapo sa Czech Republic. Mga hukom nalilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC pinangalanan na. Senador Bato de la Rosa, kinukonsidera raw na huwag muna tanggapin ang sweldo habang absent pa rin sa Senado. Legit ang operasyon at hindi massacre. Yan daw ang nakita sa fact-finding mission ng isang grupo kaugnay ng 19 na nasawi sa Toboso, Negros Occidental. Halaga ng piso kontra dolyar, sumadsad muli sa panibagong all-time low na higit 61 pesos. At sa showbiz, Taylor Swift ipina-trademark ang boses para hindi magamit sa mga AI-generated content. Napulabog ang mga motorista ng biglang pagbabarilin ng riding in tandem ang isang mini SUV sa kanto po ng EDSA at Timog Avenue sa Quezon City. Nangyari ang pamaril sa gitna ng tirik na araw. Isa ang patay habang isa ang nanatiling kritikal sa paggamutan. Nasa frontline, nabalitang yan si Ian Suyu. Sa cellphone video na ito, makikitang ilang beses pinaputukan ng riding in tandem ang isang puting mini SUV sa kanto ng EDSA at Timog Avenue sa Quezon City. Nangyari ang pamamaril bandang 3:00 ng hapon sa gitna ng tirik na araw. Kahit nakahinto na ang sasakyan at basag na ang salamin, pinagbabaril pa rin ito ng gunman. Saka sumibat kasama ang rider pa EDSA southbound. Hindi bababa sa 6 na tama ng bala ang nakita sa sasakyan. 2 ang nasa passenger side habang 4 naman ang tama sa windshield. Sa kabuuan, 12 basyo ng bala ang natagpuan sa crime scene. Napag-alamang parehong lalaki ang mga biktima na tagtad ng tama sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad silang naisugod sa ospital. Initial, meron siyang tama sa tiyan, no? Sa dibdib. But still waiting kami doon sa confirmation ng result ng medical report. Both victims po? Yes, both. Nasa critical condition yung dalawang biktima. Ngayong gabi, kinumpirma ng Quezon City Police District na pumanaw na ang 51 anyos na driver ng mini SUV. Nagdulot din ng pagbagal ng trapiko sa mga kalapit na kalsada ang nangyaring pamamaril. Nagsagawa na ng manhunt operation ng Quezon City Police District para madakip ang mga suspect. Patuloy ang backtracking sa mga kuha ng CCTV para matukoy ang riding in tandem at malaman ang kanilang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Wala na sa Czech Republic at nasa France na raw ang pugante at dating congressman na si Zaldico. Ayon sa Department of Foreign Affairs, humihingi raw doon si Ko ng political asylum. Dismayado naman si Pangulong Bongbong Marcos sa balitang ito pero wala raw siyang sinisisi. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. We will bring Zaldico home. Magdadalawang linggo na matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli sa Czech Republic ang dating congressman na si Zaldico. Ngayon, To share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. mismo ang Department of Justice ang nagbalitang pinalaya na ulit ang dating kongresista. Sabi ni Secretary Vida, sinubukan nilang usisain ng Czech officials kung bakit pinalaya si Ko. Pero wala raw silang napiga sa mga ito. We are working across sovereign borders. Every country has its own laws and we cannot compel a foreign government. Kung walang nakuhang impormasyon ng DOJ, may malaki namang pasabog ang Department of Foreign Affairs. Nasa bansang France na raw si Zaldico na humihiling na roon ng political asylum. The DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities.
Sa ngayon, hindi pa malinaw kung mula Prague ay dumiretso na si Ko sa France. Ang sigurado, malaya siyang makakaikot sa lahat ng Schengen countries o yung mga bansa sa Europa na walang border checks. Pero paglilinaw ng DFA, noong December pa nila kinanselang isang regular passport at isang diplomatic passport na nakapangalan kay Zaldico alinsunod sa utos ng korte. Agad din nila itong inireport sa Interpol. Posible raw na ang isa pa niyang passport na nauna nang nag-expire noong September 2022 ang ginamit ni Ko sa tangkang pagtawid sa Germany mula Czech Republic. Kaya hindi na rin daw ito kailangang kanselahin. Political persecution ang ginawang batayan ni Zaldico sa paghingi ng asylum. Pero giit ng palasyo, hindi pa mumulitika ang ginagawa kay Ko dahil sangkot siya sa korupsyon. Alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon. Wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Si Pangulong Marcos, dismayadong nakalaya si Ko mula sa Czech authorities. Pero wala raw itong sinisisi sa kahit na sinong gabinete. Wala rin daw dahilan para humingi ng paumanhin ng Pangulo kahit pa marami ang nalito sa kanyang anunsyo. Saan po siya dapat mag-apologize? Lahat naman po tayo ay umasa. Ang kanyang inireport naman po ay tama. So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa ambassador ng France bukas. Ipinatawag din ito ang Chargé d'Affaires ng Czech Republic para mapag-usapan kung ano-ano pa ang pwedeng gawin para maibalik sa Pilipinas si Zaldico. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Lost opportunity. Yan na lang ang nasabi ng isang senador matapos mabigo ang Department of Justice na maisama pauwi ng Pilipinas si Zaldico na nahuli sa Czech Republic. Halos ganito rin ang sentimiento ng iba pang mambabatas kaya mukhang back to zero daw ulit ang pagtugis sa pugante. Narito ang aking report. Ngayong hindi pa pala may uuwi sa Pilipinas ang pugante at dating kongresistang si Zaldico para kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson nalagay tuloy sa nakakahiyang sitwasyon ng gobyerno. Tinawag niyang lost opportunity. Anya, walang ibang dapat sisihin kundi ang gobyerno mismo. Kaya suwestyon ni Lacson kailangan mag-extra effort at double time ang gobyerno para ipakitang seryoso ito sa pagpapanagot kay Ko at sa kanyang mga kasabwat. Si Senator Win Gatchalian nangihinayang din sa nangyari na corner na raw si Ko pero hindi pa napauwi. Sobrang nakakahinayang dahil unang-una gusto natin makamit ang hustisya. Pangalawa, may warrant of arrest na siya. At pangatlo, kung co-cooperate siya, baka meron pa siyang information na iba na makakatulong dito sa flood control scandal. Gayunman, naniniwala ang senador na temporary setback lang ito. Naiintindihan daw niya na komplikado talaga ang sitwasyon, lalo't may sariling immigration laws ang Czech Republic. Tingin din ng senador, Itong si Zaldico may criminal mind . Pinlano niya na ito bago pa siya mahuli. Alam niya na kung anong gagawin. Hindi ito basta-basta umalis na lang siya. Alam niya nang gagawin niya kung mahuhuli siya, madedetain siya, saan siya iikot. Ang nakikitang pagkukulang ni Senator Win Gatchalian ay ang kabiguan daw ng Department of Foreign Affairs na kansilahin ang lahat ng pasaporte ni Zaldico kaya naman nakakagala pa siya sa iba't ibang bansa. Ayon kay Gatchalian, karaniwan sa mga mambabatas na may dalawang pasaporte, isang pribado at isang diplomatic. Kaya kakaiba daw na umabot hanggang 3 pasaporte si Ko. pero nilinaw na ng DFA na parehas ng kinansela ang diplomatic at regular passport ni Zaldico. Ang dapat daw gawin ngayon, magamit ang network ng bansa sa Interpol para makapag-issue sila ng red notice. Sa bisa ng warrant of arrest ay nilabas ang Sandigan Bayan dito sa ating bansa. Giit naman ni Senator J.V. Ejercito, tila back to zero ang pagtugi sa kongresista. Parang big blow setback na naman kapag nawala yung inaasahan natin. Back to zero na naman tayo, Sir, kay Zaldico. Sana makabalik para to tell all. Gusto lang naman natin malaman talaga yung ano nangyari dito sa biggest scandal ever in our history. Habang si Senator Amy Marcos, tinawanan lang ang bagong update kay Ko. Samantala, sa panayam naman ng programang Ted Filon at DJ Chacha, sinabi ni Caloocan Congressman Edgar Erice na tila hindi sincere ang gobyerno sa paghahanap kay Ko. Kinwestiyon niya rin kung bakit pumunta pa sa Czech Republic si Justice Secretary Frederick Vida kung trabaho naman daw ito ng konsulado ng Pilipinas. Dapat na unang ginawa ng ating Pangulo bago nag-announce ay pina-check niya yung mga detalye sa consulate. Sila yung may diplomatic relations,
At sila rin may responsibilidad sa sino mang Pilipino na naririyan. Kaya nga, kakatuwa talaga yung presence ni DOJ Secretary Vida dyan sa Czech Republic. At gaya nga ng nabanggit, hanggang ngayon hindi natin alam yung mga detalye, no, sa pangyayari na yan. Kaugnay ng balitang yan, posible raw na gumulong ng higit 2 taon bago makapagdesisyon ng gobyerno ng France sa hiling na political asylum ni Zaldico. Ibig pong sabihin, habang pending ang kanyang asylum application, hindi muna siya pwedeng galawin. Yan ang pininiwanag ng international law expert na si Tony Romel Bagares sa programang The Big Story ng One News. Definitely going to delay things from the Philippine perspective because the European system is really strict with respect to rules on asylum. They have human rights norms to follow. I think it's important for the Philippine government to actually put together a strong case under the relevant conventions to show to the European authorities and especially to the French authorities that this is not really political persecution. The best case you can make is probably 2.5 years at least, for a process of this nature. Bukas daw si Senator Bato de la Rosa sa mungkahing kusa muna niyang tanggihan ang mga susunod niyang sahod. Sa gitna ito ng nakabingbing ethics complaint laban sa senador dahil pa rin sa patuloy niyang pag-a-absent sa Senado. Naritong muli ang aking report. Mula November noong nakaraang taon, no-show na si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Pero hindi gaya ng mga ordinaryong manggagawa na no work, no pay, sumasahod pa rin si Senator Bato kahit halos 6 na buwan na siyang absent. Ngayon, kinukonsidera na raw ng senador na wag munang tumanggap ng sahod at allowances. Alinsunod sa mungkahi ni Senate Ethics Committee Chairman Senator G.V. Ejercito. I think meron ng, they're just waiting for the final decision. They are already considering. So yun ang magandang balita. We don't know how to get in touch with him. Kaya lang, meron namang parating na bukang na pinag-uusapan na nila ng kanyang kampo. So hopefully, magkaroon na ng positive development by next week. Base sa Compensation and Position Classification Act of 1989, salary grade 31 ang mga senador at kongresista. Ibig sabihin, sumasahod sila ng 293,191 pesos hanggang 334,059 kada buwan. Ayon kay Ejercito, mainam kung voluntaryong gawin na ni Bato ang hindi pagtanggap ng sahod at allowance dahil matagal at matrabaho pa kung aamyendahan ang rules nila tungkol dito. Para na lang mawala yung pressure sa Senate, mawala yung pressure sa kay Senator De La Rosa, siguro yung request natin ito voluntary nila lang. Forgo yung kanyang or waive niya yung salaries and allowances. That's also seconded sinang-ayunan din naman ni Senate President Soto yon. Una nang sinabi ni Ejercito na posibleng ma-dismiss ang ethics complaint kay De La Rosa. Nakabase raw kasi ang reklamo sa tinatanggap na sahod ng senador kahit hindi pumapasok sa Senado. Pinangalanan na ang 3 judge na maglilitis kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Dinalaga sina Judge Joanna Corner ng United Kingdom, Judge Ki Bong Pek ng South Korea at French Judge Nicolas Guillou para po sa kaso. Ang 3-member trial chamber ang mag-aanunsyo ng susunod na hakbang at yung schedule ng paglilitis. Unang inanunsyo ng ICC na may jurisdiction sila sa crimes against humanity ng dating Pangulo na nagugat sa madugo niyang war on drugs. Pinag-aaralan na ng DNR at ng Office of the Solicitor General ang posibleng pagsampa ng reklamo laban sa kumpanya ng nasusunog na Navota Sanitary Landfill. Bukod naman sa sunog, nakakadagdag din daw sa mababang kalidad ng hangin ang iba pang polusyon. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Guadres. Sa pulsa drone video na ito ng News 5 ang walang tigil na usok mula sa nasusunog pa rin na sanitary landfill sa Navotas. 3 linggo na yung pilit na inaapula. Kaya naman, ginagamitan na yan ng mga bulldozer at backhoe para tabunan ng lupa ang mga umuusok na bahagi. Kanina, muling nag-inspeksyon sa lugar si Public Works Secretary Vince Dizon. Kasama rin sina Japanese Ambassador Kazuyo Endo at ilang opisyal ng DNR at Navotas LGU para suriin ang iba pang pwedeng gawin. Di biro itong nangyari dito. At napakagawa at napakalaki. 30 hectares, napakalaking lugar. 44 hectares yung landfill. Ang nasusunog siguro halos 90% nun, nung simula. Pero ngayon, according to the estimates,
halos mangangalahati na tayo. Kasabay ng pagresolba sa sitwasyon sa Navotas, pinag-aaralan naman ng DNR at ng Office of the Solicitor General ang posibleng pagkasampa ng reklamo laban sa operator ng landfill. Yan ay kahit nangako ang kumpanya na magsusumiti sila ng safe closure and rehabilitation plan. At kami naman po, we have been discussing with the Office of the Solicitor General para po pag-aralan kung anong mga legal remedies na pwede po natin puntahan moving forward. Nitong mga nakaraang araw, naitala ng Environmental Management Bureau ng DNR ang unhealthy hanggang acutely unhealthy na kalidad ng hangin sa maraming lugar sa Metro Manila. Kapag ganyan, mahalaga na magsuot ng face mask. Pero sa pinakahuling datos ng ahensya kaninang alas 6 ng gabi, bumalik na sa good to fair ang air quality sa halos buong Metro Manila. Pero paalala ng mga eksperto, hindi lang usok mula sa nasusunog na landfill ang nagdudulot ng mababang kalidad ng hangin. Factor din daw ang mainit na panahon at iba pang uri ng polusyon. Natatrap po yung lamig, yun po yung tinatawag nating thermal inversion. So yung mga pollutants natin, hindi po siya nagdi-disperse pataas po. Kaya naiipon po siya sa ground level. Sinubukan ng aming team na tignan kung gaano na ba kalala ang nararanasang polusyon. Naglagay kami ng facial tissue sa bintana ng aming sasakyan at binaybay ang mga kalsada sa Mandaluyong at Quezon City. Makalipas ang isang oras, mapapansin na medyo nangitim itong facial tissue na isinabit natin sa sasakyan kumpara dito sa bagong kuha. Lumalabas na may mga particles na hindi naman nakikita pero nalalanghap natin. Paalala lamang, itong experiment na ginawa natin ay para sa visual experimentation lamang at hindi kapalit ng actual air quality measurement na ginagamitan ng mga instrumento. Mahigpit namang binabantayan ng Quezon City LGU ang pagmumonitor sa mga nagsusunog ng basura. Nakakadagdag do kasi ito sa polusyon. Ang sino mang mahuhuli ay pagmumultahin ng hanggang 5,000 piso at pwede pang makulong ng hanggang 1 taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kapapasok lamang pong balita, namatay na rin ang lalaking nakasakay sa passenger seat ng mini SUV na pinagbabarel sa Timog Avenue sa Quezon City. Ayon po yan sa QCPD. Pinagana pa rin ang riding in tandem na sangkot sa nasabing krimen. Showbiz tonight na tayo. Hype is real mga kapatid. Number 1 agad ang kapatid seryeng A Secret in Prague sa top 10 TV shows ng global streaming platform na Netflix. On the roll sina Enrique Hill at Andrea Brillantes sa pagsisimula ng kapatid seryeng A Secret in Prague. Talaga namang inabangan ng mga kapatid ang kwento ni Mikoy at Kiara played by Ken and Blythe. Overflowing din ang suporta sa episode 2 kanina. Kapit ng mahigpit dahil unti-unti nang mabubunyag ang mga sikreto sa Prague. Panoorin ang A Secret in Prague Mondays to Fridays, 8 p.m. pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Sa music scene naman tayo. Born for the Runway ang vibes ni Lady Gaga at rapper na si Doechii sa music video nila na Runway. As usual, serving high fashion sense with so much pasabog ang MV, hindi rin nagpakabog ang kanilang backup dancers in their colorful outfit. All about fashion and runway ang tema ng Runway. Isa kasi yan sa mga soundtrack ng The Devil Wears Prada 2. Showing na yan bukas sa mga sinihan. Marami pa akong pasabog na chika, so don't go away. Susunod, komite sa Kamara, posibleng pagbotohan na bukas kung may probable cause na para tuluyang i-impeach si VP Sara Duterte. Halaga ng piso kontra dolyar bumagsak sa bagong all-time low na higit 61 pesos. At Taylor Swift gustong ipa-trademark ang kanyang boses sa gitna ng pagkalat ng AI-generated content. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lehitimong operasyon at hindi raw massacre ang umaring engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Yan ang nakita sa fact-finding mission ng isang grupo. Ayon sa Bukrod Kapayapaan Federation, nag-ugat ang engkwentro sa tip umano ng isang residente sa Toboso. Mga NPA members lang daw at walang ibang nakatira sa mismong lugar ng operasyon. Wala rin daw nakausap na researcher sa mga residente sa kalapit na lugar. Matatanda ang kabilang sa mga nasawi ang 2 UP students na nagsasagawa umano ng research. Giit naman ang Toboso LGU, hindi yan idinaan sa kanila ng mga estudyante. Sa pagkakaalam natin, wala po talagang isang estudyante na pumunta sa barangay man lang o sa munisipyo, parang process of courtesy call na magpahayag na meron silang gagawing instrumental study sa Sitio Sangay and other sitios kung barangay sa Langaska. Pag may minor involved in community research, base sa kanilang sinabi, dapat meron siyang parent consent. At saka merong words from the Department of Labor and Employment kasi minor siya. Tapos i-deploy natin siya sa area. So, at saka sa DSWD, mahalaga rin na may dokumento siyang dala-dala na iprepresenta. Una nang kinumpirma ng Communist Party of the Philippines na 10 sa 19 na nasawi ay mga armadong NPA members. 7 raw ang sibilyan at hindi armado na kinabibilangan ng 2 UP students, isang journalist, mga aktivista at 2 Filipino-American. Kabilang din umano ang 2 menor de edad, pero giit ng militar, lahat sila armado. Ayon naman sa defense editor ng One News sa si Manny Bugato, hindi na bago na may mga mamamahayag na namumundok para sa kanilang ulat. Dapat din daw magkaroon ng independent commission na magsisiyasat sa nangyaring engkwentro. Ginagawa naman yan ng mga mahayag. No? Ang problema lang dapat alam ng reporter o ng journalist ang calculated risk. Dapat clearly identified sila na press, no? May pangalan dito press, may ID. Dapat siguro ay magkaroon ng impartial, in-depth at independent investigation, hindi lang yung CHR. Posibleng pagbotohan na bukas sa komite ng Kamara kung may sapat bang basehan para ma-impeach si VP Sara Duterte. Posibleng mangyari kung wala nang tatalakayan ng House Committee on Justice. Oras makakuha ng majority vote at ideklarang may probable cause o sapat na basehan ng mga reklamo, magpupulong muli ang komite sa May 4. Ini para buuin at aprobahan ang committee report at articles of impeachment na iakyat doon sa plenaryo. Sa May 11, target isa lang sa botohan sa plenaryo kung tuluyang i-impeach si VP Sara Duterte. As far as we are concerned, we maintain that everything that happened and will happen before the Justice Committee are constitutional. It has been our stand that this is a constitutional duty. This is not a matter of choice. This is a matter of duty to the Constitution and to the sovereign Filipino people. Ang kapatid, narito na ang iba pang balita tonight. Naitala ngayong araw ang panibagong pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang halaga nito sa 61 pesos at 30 centavos. Ito ang unang beses sa kasaysayan na sumampa ang halaga ng piso sa 61 pesos range. Nalagpasan nito ang naunang all-time low na 60 pesos at 75 centavos noong March 31. Ayon sa mga ekonomista, epekto pa rin yan ang patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Bistado sa X-ray at physical inspection ng higit 249.8 million pesos na halaga ng shabu na isinilid sa loob ng mga LED spotlight. Natunto ng mga kontrabando sa isang warehouse sa Pasay City ayon sa Bureau of Customs. Galing ang mga ito sa bansang Mexico at nakakonsign sa isang address sa Metro Manila. Maharap sa patong-patong na reklamo ang mga mapapatunayang sangkot sa pagpasok ng mga droga. Sunog, C5, nagliliyab. Nagliyab ang oil tanker truck na ito sa southbound lane ng C5 Road sa Pasig City kaninang madaling araw. Buti na lang at wala pang kargang langis ang truck kaya agad namang naapula ang apoy.
Ayon sa mga bumbero, galing ng Caloocan ng truck at magde-refill pa lang sana. Sinabihan lang daw ang driver ng mga kasabayan niyang truck sa kalsada na umuusok na pala ang ilalim ng oil tanker. Ligtas naman ang driver nito. Inaalam pa ang mitya ng sunog. Inabot naman ang 1.5 oras bago naialis sa highway ang tanker. Susunod, kaya mo pang sumabay sa karera ng mga drag queens sa Florida habang naka-high heels. At Taylor Swift gustong ipa-trademark ang kanyang boses bilang laban sa AI-generated content. Ipok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Naghain ng trademark application ng pop superstar na si Taylor Swift para protektahan ang kanyang boses at imahe laban sa artificial intelligence. Ayon sa report, 2 audio clips at 1 litrato ang pinapa-trademark ni Swift sa US Intellectual Property Office. Paraan ito para hindi magamit basta-basta ang boses at imahe ni Taylor sa mga manipulated AI-generated images, videos at audio. Ayon sa trademark attorney ni Taylor, kung maaprubahan ang kanilang application ay posible na silang maghain ng reklamo laban sa mga gagamit sa kanyang boses at imahe. At yan ang mga hottest showbiz updates natin ngayong Tuesday. Ako po si Johnny Alipon. See you tomorrow mga kapatid. At para sa ating pabaong pampag-good night, kakaibang racing ang nangyari sa Florida sa Amerika. Mga drag queen ang naglaban-laban. Naka-wig, nakasaya at naka-heels sa mga drag queen. Dumaan sila sa racetrack ng mga gulong, balance beam at nagtulak pa ng mga shopping carts. Dedma, kung matapilok, basta't matapos ang race, walang pipunan at sports lang. Nakakatakot yun pag ma-injure ka. Bakit merong naka-pip lang? O, diba? Diba yung heels, yung ankle, yung delikado pag na... Delikado. Ay, teka, sorry. Anong premyo? Gusto mo yun? Anong premyo para paghirapan natin ng gano'n? May bala ka? Hindi, nila. Pero fun pa din, no? Oo, pa naman. Fun panoorin, pero delikado. So, sa ankle. Yes. But I'll do it. We should know because nag-heels siya. Yes. Hindi ako. Ako, kung ito-challenge ako, I'll do it. Kasi sanay ka, no? Yes. Dapat si Sir Ed para talo agad. Paano kung may pa-premyo ng 1 million? Nasubukan ko na mag-heels. Oo. Sa past life. Nag-contestant ako sa Binibining IMC eh. Oh my Ito ba, God! sir? So, sa college. Okay. How was the Nanalo ka? experience? Ha? Nanalo ka? Siyempre Siyempre hindi. talo. Kamusta experience mo, sir, wearing the heels? Never again. Wow! See? Hirap eh. At teka, goodbye na tayo. O, saan na papunta ang usapan natin? Yung pong 45 nitong pag-event, mga headlines. Ikaw, binalik mo sa college eh. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Orose. Ako na po si Adlinga, walang iwanan. Buwan night tonight.